wala nang paligoy-ligoy pa guys. Yung topic natin today, again, ay si PXT, lending, or PXT for short. Natanggal siya sa Google Play Store, but even those times na wala siya sa Google Play Store, for reasons that I personally don't know, panay pa rin yung text niya na nag-increase daw yung credit limit ko. Pero hindi ko na siya inutangan dahil number one, may kaltas siya. Ginamit niya yung video ko, promote niya sa Facebook tsaka sa YouTube without asking for my permission. That is something na ayaw ko talaga gawin ng mga loan apps. That aside mga guys, the good thing about PXT is that kung approve ka, automatic na siyang matanggap. Siguro, kung talagang kailangan, yung kanyang kaltas is pwede na. Anyways, so nawala si PXT guys. Wala siya sa Google Play Store. Pero ngayon, nagbabalik. Does this mean nag-improve siya? You're about to find out. So, keep watching. Hello everyone, welcome back to my channel. It's Ate Red here, the original Utang Queen. And I'm back with another online loan platform review. So kung hindi pa kayo subscribe na kayo dito dahil dito, honest reviews lang po talaga. Walang links, walang promote. Yung gusto ko ay magbigay lang ng heads up sa inyo para makakapag-decide kayo if yung isang loan app ay okay sa'yo or wag na, pass na. And sa end ng video ko, I will show you where you can find alternatives sa mga loan apps just in case hindi nyo bet tong si PXT. So medyo matagal na tong si PXT and my first video was this. Nabigla ako kasi ginamit ni PXT. Pinomote niya bale without asking for my permission. Para ma-offend ako, but it allowed me to reach out to them and ask kung legit ba kayo. And they showed me this. So with that, registered sila. But I still can't shake the fact na basta yung loan app may kaltas, as much as possible, iwasan natin. The only good thing about PXT is that so far, hindi pa naman ako nare-reject. Kung ilang beses na nag-try ako mag-loan dito, kaagad ko siyang natatanggap. Tapos mayroon siyang installment option. So, depende sa budget and sa needs nyo. Baka, ma-handling nyo lang naman. Now that PXT is also one of the submitting entities, you can check the CIC website for that. This means na kung hindi kayo makabayad ng loan nyo sa kay PXT, maaari nitong ma-affect yung mga future applications nyo. That's why it's also important na pag-isipan kung uutang tayo sa PXT o hindi. Text si PXT, which means hindi siya talaga nawala. Hindi ko pinansin. Syempre, kasi baka magka-problema lang. Ngayon na, bumalik din siya sa Google Play Store, syempre, alert din tayo mag-check, Iba yung kulay, siguro nagkaroon siya ng upgrade, at nawala na yung ino-offer niyang 100,000 pesos. So ngayon sabi niya up to 50,000 pesos na lang. Anyways, in-install ko kasi yun naman yung purpose natin dito, mag-check and verify. Na-install siya. So yung lumalabas, yung dating PXT nasa cellphone ko pa rin at meron na naman akong bagong version. When I logged in and then I checked everything inside the app, andun pa rin yung data ko. Which means yung bagong PXT na nasa Google Play Store is the same PXT that I was transacting with bago siya, quote-unquote, mawala sa Google Play Store. Let's just focus sa version na nasa Android. Ganun pa rin kasi yung OTP nanggagaling pa rin sa kay PXT na dating nagte-text na sa akin. Doon pa rin. So sabi ko, it's the same. So in-uninstall ko yung lumang PXT sa cellphone. Siyempre, hihingi pa rin siya ng the same permissions. Dapat yung i-allow yan. At nawala na yung 100,000 na tab. So, up to 50,000 pesos na lang siya. And then, pag-click ko ng apply now, kita ko yung mga old loan history ko, guys. Which, 3 beses ako nag-try nito kasi ino-observe ko siya. And sa 3 beses na yan, may kaltas. That's the thing that I don't like so much about this loan app. Mag-a-assess siya, bale. And while waiting for the assessment, hingi siya ng 5-star review, but ini-ignore ko yan And then, lumabas yung kanyang offer sa akin. Nag-increase from 7,000, naging 8,000. Doon pa rin yung option either 45 or 30 days. Yung na lang, yung magdidictate na lang kung yung anong pinaka-the best term para sa inyo is kung paano siya mas-squeeze in sa budgeting nyo at kung ano yung para sa inyo ay magaan. After all, meron pa rin siyang kaltas regardless of whether magpo-45 days ka or magsa-30 days. So to give you an example, ito 8,000 payable in 45 days. Kitang-kita mo, it's very transparent. Yung service fee niya, which advance niyang ikakaltas, andun na. Nakalagay, 1,198. Nakalagay din sa baba na yung 8,000, dinivide nyo into 3 plus interest. Yun. Bago ka kasi mag-confirm ng loan na yan, kasi hindi naman siya auto nagpapadala ng basta-basta, I suggest you click the loan agreement. And dun yung makikita yung 0.33% niyang service fee and yung 0.14 niyang service fee. And with that, combined, multiply it to 30 days. So far, pasok pa rin siya sa cap ni BSP, which it should not exceed 15% per month.
Nakahanap siya ng gray area, guys, nakalusot. Para sa akin, it's tricky. Mahal pa rin yung interest niya, kahit na balik-baliktarin mo. I tried comparing it with Mr. Cash. Konti lang naman yung difference nila. Almost pare-pareho. But with Mr. Cash kasi, yung kanyang service fee is only 13%. Yung matatanggap mo is slightly higher than matatanggap mo sa PXT. Sa kay PXT, yung kakaltas niya, it's 1,198. So, mga 200, 150 yung kanyang difference. It depends lang sa inyo if that really matters or not. Pero, kay Mr. Cash, mas mataas yung interest niya. So, guys, depende niya yun sa inyo. Pero para sa akin, medyo parehas lang sila. So, ayun guys, very transparent si PXT. And kung dun ka naman sa 30 days, wala na siyang additional interest. Service fee na lang po yung kakaltas niya. So, lalabas na 1,044 lang yung ikakaltas. So, dito, kung magta 30 days ka, it feels like much better si PXT kaysa sa kay Mr. Cash. So, yung mga number of days, dun mo kasi nakikita yung difference. So, kung ako yung masusunod, I would go with 30 days lang. Kasi mas mababa yung mapupunta sa interest. Kung wala na sana silang ikakaltas, edi mas mabuti, diba? Whether 30 days ka man or 45 days, itong si PXT, as mentioned kanina, hindi po siya auto-send. Magko-confirm ka twice. First is mag-a-agree ka sa loan terms and agreement, and then may konting summary. I-click mo yung confirm, sasabihin niyang loan success, and mapupunta siya sa disbursement account of your choice. So, ayun, wala pang 5 minutes, natanggap ko kaagad yung pera sa aking Union Bank account, and pag-refresh mo ng app, 1,809. So, pinili ko yung 3 terms. My gosh. Every 15 days, yung gap ng kada due date. So, 2,809. Cannot decide which is better kung si Mr. Cash pa or si PXT. Pero, para sa akin, parang ganun lang. Pare-parehas na sila. Ito yung mga dapat natin kini-consider bago tayo lumapit sa isang online loan platform. Do remember na si PXT, again, is a submitting entity dun sa CIC. Which means na yung behavior mo as a borrower sa kay PXT can affect your future loan applications because it will be reflected on your credit history or credit score. Pero nasa inyo pa rin yan. Desisyon nyo pa rin yan kung uutang kayo dito o hindi. Dito wala po akong pinopromote. Nasa inyo po yung desisyon. But kung hindi nyo bet si PXT, meron po akong list of loan platforms that are legit and they offer better terms than PXT. And I've put them together in a playlist na I titled Legit Loan Apps by Ate Red. Again, hindi ko po pinopromote yung mga loan apps na yun. Na-try ko. So far, okay yung aking experience sa mga loan apps na yun. And para sa akin, much better po yung kanilang terms kaysa sa kay PXT. Yung kay PXT, okay na sana siya eh. Kung sana lang po, buo siyang matatanggap. So, yun lang. Kung meron kayong gustong idagdag, lagay nyo na lang sa comment section. But other than that, I'll see you on my next vlog. Thanks so much for watching.